Kadipolog. Live kita nga madungog sa RMNDXDR o IFM o ingon man sa ato ang live streaming audio only www.rmndipolog.weebly.com. Sulod sa duha ka takna nga tulumanon, makiguban kita, mag-uban kita alang sa ato ang public affairs program ang Kapihan sa Dipolog nga nanuka dinhi sa Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Atong ipaabot ato mga pinasidunggang bisita karong buntaga ang mga kandidato sa Liberal Party nga mo atong gitagaan og kahigayunan karong Domingo karong buntaga sa atong Kapihan sa Dipolog para mauna usab ang mopasibaw sa ilang mga plataporma di gobyerno o ingon man aron manubag sa nga daghanan kayo nga mga issues, daghanan kay nga mga concerns sa ato ang lokalidad. So hinapunta nga ang ato ang mga suki nga tigpaminaw ug ingon man sa ato ang mga nagmonitor sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com mo lahutay hangtod sa alas 11 sa takna sa kabuntagon karong buntaga kay daghan kay tang pagahisgutan ilabi na haron magiyahan ang atong mga katawhan sa umaabot nga eleksyon Mayo 13. Kini si Edith Pahinti Tumong, ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Mingon kaninyo mayong buntag kanatong tanan. Dinhi sa Dakbayan sa Dipolog, it's a beautiful Sunday morning. Init kaya ang atong adlaw o daghan kayo mga kalihuka dinhi. In fact, atong nakita nga daghan kay mga bisita ang Dakbayan sa Dipolog kay naa diri pagayon ang Knights of Columbus nga conference, no? So welcome to Kapihan sa Dipolog. O welcome sa Dipolog City ang ato ang mga bisita, mga dumuduong sa atong Dakbayan sa Dipolog. It's a very peaceful city. O ingon man alang sa ato kasayuran sa ato mga suking tigpaminaw nga maabot kutob sa maabot sa atong Sibya dito sa lungsod sa Godod, sa lungsod sa Liloy, part sa Sindangan ug sa Siayan, sa Sidalman, dito sa Sirio Osmeña, sa Dapitan City, ato mga pangumusta sa atong mga katawhan sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte o gingon man sa abroad, no? Good morning, good afternoon, good evening sa ato ang mga nagmonitor sa gawas sa nasod, daghan kay ta dito di na nato mahinganlan kay daghan kayo sa ngatanan. So good morning. O gingon man magpasalamat kita sa atong kauban diri si Tax Ilumba, si Danilo dito sa istasyon o sa ngalan ni Richard Villaronte ang atong station manager. Daghan kayong salamat sa kanunay nga pagsanong ninyo pagsuportar sa atong Kapihan sa Dipolog. Og ania kauban nato si Paul James Hocolan, atong ipaabot si Edgar Sorondang atong lain nga panelist on the family way na to. Samtang atong duha ka regular panelist diri tulo dito ka regular panelist diri mga politiko man ang lancer man so on leave sila karon, no? Siguro nagsurisuro na to og nangampanya si former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga kay nilansar man to siya pagka konsihal ning Dakbayan sa Dipolog. Si Mr. Ronilio Boyli sa atong regular panelist usab diri sa atong Kapihan sa Dipolog, nilansar pod pagka board member sa segundo distrito ning Lalawigan sa Zamboanga del Norte, mao na nga siguro nang lamano pa to karon naglibot-libot sa segundo distrito pod sa atong Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Si Konsihal Ruben Ligorio nga mulansar pagbalik pagka-konsihal sa Dakbayan sa Dipolog, usab to sa atong mahimong bisita diri karong buntaga kay Liberal Party candidates man ang ato ang mga bisita karong buntaga. So magpaabot kita kay ato to siyang guest dili to nato panelist si Konsihal Ruben Ligorio karong buntaga. Makabalos na kita niya Paul. Ato tong dabu-dabuhan o pangutana. Ato ko dong i-greet una o good morning si Ma'am Fe Ligorio. I hope nga naminaw karon og ingon man si Attorney Paul Ligorio na aday siya, no? Gikan sa Cebu ang bagiitan nga anak nga abogado ni Konsihal Ruben Ligorio si Attorney Paul Ligorio o si Rachel Ligorio. Good morning nyo diha. Ambot og naaba karon si Mukang, si Muking sa ilaang balay, no? So good morning. O Paul, alang sa atong mga panginabuhog imong mga greetings. Take it away please. Okay, Adet, good morning sa tigpaminaw sa programa ang Kapihan sa Dipolog. Luzon, Visayas ug Mindanao og sa www.rmndipolog.weebly.com.
Lansab ang programa ang Kapihan sa Dipolog nunukad live diri na sa Sunburst Fried Chicken ground floor sa Hotel Camila 1, 0 Luna Street, Dipolog City. Ang Kapihan sa Dipolog mapasalamaton sa itong sponsors, ang Wilson Elite Chicken, Ferrarin, Hog and Chicken Buyer. Sila na malit o muligya sa mga buhing mga baboy, manok, kanding ubisan unsang klases kahayupan sa makatarunganon kaayong presyo. Ang ilang ang Wilson Elite Ferrarin Chicken and Hog Buyer kay nimutang sa may bypass road sa Dipolog City. Gipanagyahan kini ni Mr. Raymond Ferrarin. Pwede nyo mabisita o matawag sa telephone number 212-8370. Alam sa problema sa inyong mga sakyanan, si Edith wala siya problema sa sakyanan, kaya ang sakyanan ang nagproblema niya. Okay. Janus Marketing, alam sa mga Bikil kayo ka po. alam sa mga diferensya sa inyong mga sakyanan, sa bisan unsa nga brand, mga piyesa niini, ana ka nang tanan sa Janus Marketing. Ang Janus Marketing gipanagyahan kay ni APC President Honorable Janus Yu, umimutan kini sa may Quezon Avenue, fronting sa may top pensyon ning Dakbayan sa Dipolog. Pasalamat nga to sab kang Honorable Roberto Uy, ang atong former City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog. Inguman kang Mayor Evelyn Uy, ang atong City Mayor din sa Dakbayan sa Dipolog, silang pagsuporta sa programa Kapihan sa Dipolog. Salamat usab nga to na kang Honorable Agapito Cardino sa Dakbayan sa Dapitan, City Mayor, sa usab nga paghatag og suporta sa programa Kapihan sa Dipolog. Kang Muhammad Dasan Adjo, ang atong paro din sa Zamboanga del Norte sa Department of Agrarian Reform, nganimutan sa may Santa Isabel ng Dakbayan sa Dipolog. Daghan kayong salamat. Ingon masab salamat nga tuno kang Honorable Sinin O Angeles, ang atong City Vice Mayor ni dinhi sa Dakbayan sa Dipolog. Kang Honorable Kenny Valong, Chairman sa Committee on Labor, Employment, Skills and Development and Public Service, siya usab Chairman sa Tourism, Trade, Commerce and Industry sa Sangguniang Panglungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Si Attorney Junal Jojo Napigit, City Councilor o Third Assistant Floor Leader sa Sangguniang Panglungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Kang Miss Melody Hamura Tulin, diyan na sa Salog Zamboanga del Norte, mula sa rin sa pagka-mayor. Daghang salamat, ma'am. Ingon masab ang Everglass and Construction Supply. Alang sa inyong kinahanglan sa inyong mga panimalay, pinayanan, opisina o ka sa bago niyo itukod nga panimalay, adtuan niyo ang Everglass and Construction Supply sa tanang panginahanglan sa mga doors o ka sa windows, mga jealousy, glass tent o ka mga blinds, mga glass cases o mga shower enclosures, swing doors, sliding screen doors. Adtuan niyo ang Everglass and Construction Supply. Kinahimutang diha na sa may Comelia Building, Bonifacio Street, corner Kalibo ning Dakbayan sa Dipolog. Pwede tawagon sa telepono 212-5411. Gidumala kini og gipanagyahan ni Mrs. Gina Hondaniro Daimil, ang manager. Salamat usab ngadto kang ang pasalamat ngadto na sa Gloria di Dapitan with Fantasyland and the only Disney theme park din sa Visayas ug Mindanao. Inguman ang Dapitan Aqua Marine Park kun Dampa kini gipanagyahan ni former Congressman Romeo Nonong Halosos. Kang Honorable Orlando Iebes, ang Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, daghang salamat. Ang ato ang panelist, inguman ang ato ang mulansar usab pagka City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, si former City Mayor sa Dipolog, then former Congressman 2nd District, Attorney Roselier Barinaga, Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, Dapitan Campus. And Seafood House, nag-specialize sa fresh and mouth-watering seafoods. Nimutang sa may Barangay Bara, doon sa sila laing branch dito sa Santa Filomena Highway, Dakbayan sa Dipolog. Ipanagyahan sa kini ni Attorney Clyde R. Naong. Ang Dipolog Rose Kindergarten School, nagdawat kini sa mga preschoolers, mga kabataan, o makaton o mga kabataan, diyan sa dantip nga panghuna-una o pangisip, ingon man sa maayong pamatasan, bisan sa ilang kagagmay mga bata. Ang Rose Kindergarten School, gipanagyahan kini gidumala ni Ma'am Rosario Mendoza, nimutang sa may Lapu-Lapu Street, sa Dipolog City. Ingmasab ang Metro Shoppers na maliga sa rekadiyang butang alang sa imong personal, panimalay, opisina o kasi mong negosyo. Barato ka ilabi na ang mga gadget at tuwanan nyo ang Metro Shoppers kaya nimutang din sa may Rizal Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Ang member sa E5, E4, E5. F5, ika F5 na siya. Okay, Team E5 ni siya, A4, E5. Si Attorney James Verdogues, bulan sa pagbalik pagka-konsehal sa Dakbayan sa Dipolog. City Councilor si Attorney James V. Verdogues, Chairman sa Committee on Rules and Revision of Ordinances, Sub-Chairman sa Committee on Public Order and Safety, Chairman sa Committee on NGO Accreditation and Past President sa Zamboanga del Norte Press Club Incorporated. Si Attorney James Verdogues ang A4 sa Press Club. O A5 di ay. Si Mr. Ronilio Boyle, atong panelist sa Kapihan sa Dipolog, budagan pagka-board member sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Siya past president sa Zamboanga del Norte Press Club. Senior Senator sa Philippine JCs,
o former General Manager sa Zamboanga del Norte Electric Cooperative Incorporated, si Mr. Ronilio Boy Lee. Si Attorney Peter Co, Past President ng Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, naghatag sa suporta alang sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Si Attorney Peter Co, Past President sa Zamboanga del Norte Press Club, former City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, o karon buot mabalik pagka City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Si Honorable Ruben Ligorio, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Fiscal sa Dakbayan sa Dapitan, karon diya sa Dakbayan sa Dipolog, City Councilor, and Chairman sa Committee on Good Government, Ethics and Moral Values, panelist sa Kapihan sa Dipolog, ug Past President sa Zamboanga del Norte Press Club. Okay, sila ang naghatag og suporta sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Then ako rin papas sa Okay, go ahead po. ang lubong ni Nanay Feliciana Piling Saldon Galyemet nga namatay natong Abril 20, ang lubong ipagayan karong Mayo 1. Wednesday, alas 3 sa hapon, human sa Misa Requiem, diyan na sa St. James Parish Church. Ang iyang haya na siyang pinuyanan sa Justice Ifsagin Street, corner Rizal Avenue, Putol, Dapitan City. Okay, daghan kayong salamat, Paul. Condolence, no? Ikan sa atong Kapihan sa Dipolog. Atong ipaabot ni kay atong ipang padalan silang sulat dayon ato na silang gipang textan, no? So daghan kaayo ang mga kandidato sa Liberal Party nga maunaw sab ang atong gihatagan o kahigayunan nga maoy mubatbat musaysay sa ilaang mga baruganan kabahin na sa mga issues and concerns diri sa ato ang lokalidad. So, atong ipaabot ni si Congressman Rosendo Dodoy Labad-Labad sa Segundo Distrito ng Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Atong ipaabot si Mayor Evelyn T. Uy, ang ato ang mayor sa Dakbayan sa Dipolog, si Vice Mayor Senen Olvis Angeles nga nilansar pagka vice gobernador ng Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kay humana man nato og interview sab ang iyang kaatbang nga gwapa sa kanunay ang Vice Mayor sa Dakbayan sa Dapitan nga si Vice Mayor Patri Jing Chan. Og ingon man atong ipaabot dinhi si former Governor Roberto Y. Uy nga nilansar pagka gobernador ning Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Og ato sab nga gipaabot si Dr. Horacio Velasco, ang ato ang incumbent city councilor nga mulansar na pagka vice mayor ning Dakbayan sa Dipolog kauban ni Mayor Evelyn Uy. O mga konsihales no sa Dakbayan sa Dipolog ilawom sa Liberal Party. Atong ipaabot sila og ingon man si Mayor Agapito Cardino ang mayor sa Dakbayan sa Dapitan, ni confirm man sila, so hopefully atong ipaabot sila kay nagmonitor po siguro to sila o daghan pa to sila pong gipang adtuan nga manglamano sila alang sa mga katawhan no magpaila-ila. So atong ipaabot nga maabot sila diri sa atong Kapihan sa Dipolog kay haron makasugod kita sa ato ang mga butang, mga issues and concerns nga atong pagahisgutan dinhi sa atong lokalidad. Paul, dito mi sa kuan kanang ato ang Boulevard, Dipolog City Boulevard last night. Bibo kayo ito, daghang kayong tao. Dayon mga bata, doon ay family, no? Mga bata tigulang, tambok niwang. So, dito, nag-gather, no? Doon ay banda dito gabi, sadya kayo nga tanan. It's a very cheap entertainment para sa mga gusto nga maglingaw-lingaw nga dili na kinahanglan nga mogasto, no? Di na mabuslot ang ato ang bulsa. Madto lang dito sa Dipolog City Boulevard kay namuraog naa sila'y kalingawan kada Biyernes ug Sabado sa gabi. Braga sa SMB ban na siya. Dili to SMB ban, city government to gabi among nakitaan. Bibo kayo. Parang muraga ano siya, kada ang muraog preparation sa city ala na sa kapistahan. Karong Dakbayan sa Dipolog. 18 sa third Saturday sa May. So May 18 ang ato ang pista diri sa Dakbayan sa Dipolog. Third Sunday of the month, no? Yes, So, ato Saturday. Saturday. Saturday dito. Ako hunahuna Saturday dayon Sunday ako naingon. So, good morning usab ngadto kang Inday Nikita nga naa diri taga Dapitan nga mao na atong donor na pud sa Biko. Muna siya counterpart ni Leila at Sinsa Garcia. Si Inday Nikita sa Dapitan nga maoy kuan kanang donor sa atong lamian nga Biko. Makatilaw ra ta ana karong taon-taon.
Paul, no? Kay iyang sining gihaguan og luto, Paul, para makatilaw ta sa unsay lami sa iyaang biko. So, atong ipabot din ni Paul, ang ato ang mga bisita gikan sa Liberal Party. Siguro, naanato sila karong taod-taod, kay haron mahinabi na to, no? Nag-monitor gito sila, daghan man na sila, no? So, si Mayor Agapito Cardino, sa Dakbayan sa Dapitan, atong ipaabot. Dayon, atong ipaabot si Congressman Rosendo Dudoy Labad-Labad, si Mayor Evelyn Uy, former Governor Isagane S. Amatong, former Mayor of Dipolog City, Roberto Y. Uy, and then Vice Mayor Senen Olvis Angeles, nga nilansad pagka-Vice Gobernador sa Lalawigan sa Buanga del Norte, si Dr. Horacio Velasco, nga nilansar sa pagka-Vice Mayor ning Dakbayan sa Dipolog. So, okay, last week lahat itong partido ato ang na-invita, so para matagan na to og patas nga kaniang basta kay patas, no? Kay gayunan, dili ngay nga ugamulam ko sa word. O pikas-pikas, so pikas ug pikas nga gidala sa programa Kapihan sa Dipolog. So karong gayuna ato na pud silang pangayuan ang dili sa Dakbayan sa Dipolog sa Dapitan sa ilang partido dayon ug napatay time. So lain na pod sa next Sunday, wag na pamantay usa ka Sunday, no? Pay usa ka 5 o sa 5 okay sa 5. So napamantay pwede pa ta mga usa ka Sunday na lang. So atos lang itagaan og kagayunan para ila pong matubag ang mga issue nga gibato gilabay kanila gikan sa laing partido nga ato pong na-interview diri natong nakalabay nga mga Domingo. Hadlo kay na imong terminology nga gibato o gilabay, makabukol gina. May lagpan, may gilabay o gibato. Salon jud na nila. So, yeah, it's true. Humana na tong interview diri si Governor Rolando Enrique Siebes. Humana na tong interview si Congressman Seth Frederick Bullet Halosos, ang 1st District Congressman ning Lalawigan sa Buanga del Norte. Humana na tong interview si Vice Mayor Patrick Jing Chan, nga budagan pagka-Vice Gobernador ning Lalawigan sa Buanga del Norte. Wala na kaari si Congressman Cesar Halosos, si Mayor Pinyan Mayor Cele Halosos Carion, nga budagan pagka mayor ning Dakbayan sa Dipolog, si Mayor nidagan pagka-mayor sa Dapitan, Mayor Rosalina Halosos, nga mo po ikaatbang ni Mayor Agapito Cardino sa Dakbayan sa Dapitan, no? So mo na sila ang wala nakahigayon. So for 2 Sundays ato naman na silang gipang-invite pero busy jud kay sila. So mo na nga wa sila nakatungha kun dili katura silang Governor Yebes, sila rang Congressman Bullet o si Vice Mayor Patrick Jing Chan. Diri pagani si Konsihal Apple Marie Agolong, no? So mao na nga atong gipaabot gihapon ang ato ang mga bisita karong buntaga kay og dili sila kaari karong buntaga, Paul, na kuan sa boxing term gani, Paul? Default. Default. Okay, kung katong nagpaminaw gustong doon na may pangutana alang sa mga bisita karon ang atong bisita kung usbon ang atong bisita ang mga LP candidates dinhi sa 1st District o sa 2nd District sa Buanga del Norte. Ang doon may pangutana pwede nyo i-text sa 0910-869-4820. Okay, pwede nyo i-text sa 0910-869-4820 kung doon may mga pangutana ang atong bisitas. Sila ni City Mayor Evelyn Uy, kang City Vice Mayor Senen Angeles, si Dr. Horacio Velasco, nga mudalan sa pagka-Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, si City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Aga Cardino, o Dapitan, sa Dapitan. And then si Congressman Rosendo Labad-Labad sa 2nd District. Sila nga itong mahimong mga bisita karong buntaga, and kung doon mo yung mga pangutana kabahin sa ilang o pangutana o query about kanila, pwede yung i-text 0910-869-4820. Amo nang dalon o hatod nga to kanila ang inyong mga query o pangutana. Sila ang atong mahimong bisita karong Dominguha sa atong programa Kapihan sa Dipolog. Inyong mabati live sa RMNDXDR nga nukad live din sa ground floor sa Sunburst Fried Chicken Hotel Camilo 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Ug mabati sa dinyo sa www.rmndipolog.weebly.com. So sa Facebook pwede nyo ato ang mga bisita o ato mga tigpaminaw worldwide, pwede nyo
send ang inyo ang mga pangutana diya sa itong Facebook account. Kapihan ang Facebook, kapihan sa Dipolog. Pag-like nyo, automatic kang may mong friend, tapos padala ka sa message, amo mo nang pabasahon on air. Okay, so, nga na, ang tuang kuan. So, subulan tang awa tay video karong buntaga gumikan sa kakulian sa atong kauban. Pero mabati gihapon nyo live sa tuang RMNDXDR o www.rmndipolog.weebly.com. Hello, Mayor. Kaming na ka? Ato sang ipaabot ang atong kauban sa mga panelist na guest ni siya karon, guest panelist ni siya si Attorney Ruben Ligorio, atong City Councilor nga modagan pagbalik. Ingon man sab si Ronelio Boyle, ato ang guest panelist po din siya. Dahil karon guest na siya panelist. Pero ato din sa to sa kapihan sa Dipolog, ang atong guest pwede po panelist kay ano na siya kana ang interactive man ta. So ang atong mga guest pwede po mangutana sa ato ang laing mga guest. Dayon kay ano man siya kana ang interactive nga ato ang kini ang ato ang programa ang procedure sa ato ang programa det. Yes, thank you so much, Paul. Mintras wala pa tayo bisita, doon na to tunol na to dire nga kuan ko no kada na ang i-introduce pod sa kahanginan ko no. So ato lang pa paila-ila kay kuan man ron political season man ron basaha ko no Paul unsa na sila po. Ang sa pagbasa Ambis Owa. Ambis Owa party list. Okay. Bahin sa mga kalubihan, mga lubi. Mga mag-uuma sa lubi. Okay. Coco Farmers. Ambis Owa party list. Okay. Number 71. Okay. And then, kaning atong panahon karon det, dol na to ang election, pila na lang ka days. Tapos, ang mga kalihukan sa Zamboanga del Norte, medyo murag early man siguro pagayon ang ato ang mga kalihukan sa probinsya. Then, magsunod ba na siya sa dakbayan sa Dipolog, ala na sa tong fiesta. And then, ang katong election, ano ba gani? Gani atong nakamatiklan last Monday man siguro to, ang atong City Comelec na pigayon kaya silang Operation Backlash diyan sa kaning Jaluna Street ning Jaluna to sa nakita na ko Operation Backlash ang City Comelec to sila nakita na ko ang mga opisyal City Comelec ing masab katong ilang gipagaan nga Operation Backlash kay tingon ni Attorney Valera nga ang ilang kuan nga pagsubay gyud sa balaod na sa insaktong pamalaod na sa pagbutang og mga posters sa common posters areas. Pero nakita na to ang dasapit sa may rotunda namulak mo na kay dana pod. Anyway, it's private lot ng pod siya. Gi-emphasize mo din ni Attorney Thomas Valera sa ang ato provincial supervisor sa Comelec nga kuan kanana ang ang ipang baklas ang mga kuan kanang na ang mga ipang baklas ang ato ang mga kuan ang atong mga posters and posters ka oversized. So sa last Monday to sila namo nakita o last Monday sila namo na napahigayon ang atong Operation Backlash sa kuan kanang Operation Backlash sa Comelec sa City Comelec. So karong Domingo ato ning pahigayon then usab sa ato ang nipahigayon usab nga mga kalihukan ang atong City Comelec ug atong Provincial Comelec. So doon sila mga kalihukan nga gipanghimo labot na ning mga pagsunod sa balaod noon na sa pagbutang sa saktong lugar ang ilaang mga posters, diba? So Jaluna Street lang nakita ang maong pagpagayon silang Operation Backlash last Monday. So siguro sa mga kalungsuran gipagayon sa mga municipal Comelec officers o ato dinhi sa Dipolog sa city kato o sa province do na bukas lay mahimo nga kalihukan. And usab sa tumhibawan karong Domingo unsa ang mga mahimong plataporma di gobyerno sa tuang mga mulansar sa diyan na sa ilang posisyon sa mga LP candidates sa din sa first district o sa second district iman sa third district. Ingon mo sa ato sa sayran ang katong mga incumbent nga magpapili pagbalik o magpapili pod sa lain sa mga posisyon
kung unsa pod ang ilaang mga i-report ngadto kanato mga mabuot nga lungsuranon. So ilang nahimo din na silang termino diyan na sa ilaang pagpanderbisyo. Isip usa ka konsehal, isip usa ka congressman, isip usa ka mayor, isip usa ka vice mayor para pod ilang mapabati dangan kaninyo ang ilang plataporma di panggobyerno silang pagpapili pagbalik sa lain na sab nga posisyon. Gawas sa katong uban nga napili na na silang posisyon tapos wala pa mahuman ang ilang term then magpasubli sila pagpapili nining May 13, 2013 election. So atos lang paaboton again atong gipaabot sila si City Mayor Evelyn Oy, City Vice Mayor Sanet Angeles nga madagan pagka Vice Governor sa Buanga del Norte, si City Councilor Velasco nga mudagan pagka Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, si City Mayor Aga Cardino sa Dakbayan sa Dapitan, ingon man sab si former City Mayor o karon mudagan pagka Governor si Honorable Roberto Uy o si 2nd District sa Buanga del Norte Congressman Rosindo Dudoy Labalabad o yung man si former Governor Isagani Amato nga mudagan pod sa 3rd District pagka-congressman. So sila atong ipaabot karong Domingo ha, kining Domingo ha atong gihatag ngadto kanila kahigayunan aron mo padagan silang plataporma di panggobyerno mo padayag silang plataporma di panggobyerno ka motubag usab sa mga isyu sa akong gingon kaniya nga gibato o gilabay ngadto kanila sa lain usab nga grupo nato nakalabay nato mga pag-interview kanila sa programa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Paul. Atong i-acknowledge diri pod ang paghiabot ni manager sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Roda. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Ato ning guest panelist, karong mga panahon na mintras on leave ang ato ang mga regular panelist diri nga silang Attorney Roselier Matoy Barinaga kay libot-libot to suroy-suroy para pangampanya. Dayon ang ato ang lain nga regular panelist, si Konsehal Ruben Ligorio, nangampanya po to, kay Malansar pagka-Konsehal Restakwen sa Dipolog, o ingon man si Mr. Ronilio Boyli, lain na to nga panelist, nga Malansar po pagka-board member sa Segundo Distrito. Dayon, ato lang po i-acknowledge diri, Paul, ang paghiabot ni Vice Governor Francis H. Olvis, kauban ni Ma'am Feli, ang asawa, murag, na kuan niya ang na-confuse sa schedule kay last Sunday magunta ni sila kauban nilang Vice Mayor Patrick Chan og ni Congressman Bolit Haloso sa 1st District. Karong Domingo ha, ato naman gining schedule para sa mga Liberal Party no nga candidates no. So atong ipaabot diri ang ato ang mga kandidato sa Liberal Party. Good morning Pons, and kumusta ang ato ang pagpaniid sa palibot? Good morning dit og yan man sa atong mga soking tigpaminaw sa atong every Sunday edition sa Kapihan sa Dipolog og sa atong suroy-suroy mao lagi naidagang nagkalat na gyud ang atong mga campaign materials mo ni nagkalat tungod kay honestly naay uban nga supposedly dili sa tukmang butanganan na pero amot, bahala na lang ang kumilikan yung sa ilang mahimong action and later on. Kung doon na po yung mga uban nga naobserbahan na to nga naay nga hapla. Muna yung atong kuhan karon. Para ato lang ihangyo sa atong mga ikiksunan, laban atong mga pumapili. Nga unta, karong nga panahon na mo rin, panahon ron dit sa pagpamalandong. Murag si Manasanta. Oo, dili kahit kung kinsa atong mahimong leader. Ni atong lalawigan o sa atong dakbayan o sa mga kalusuran o iyon sa kinatubukan sa atong nasod nga Pilipino. Yeah, that's true. Mao na nga kinini ang portion sa atong Kapihan sa Dipolog, mga episodes karong mga panahon na sa Kapihan sa Dipolog. Ato na yung gireserba para sa mga kandidato para magiyahan ang ato ang mga butante kung kinsa ang ilang pagapilion karong umaabot nga eleksyon Mayo 13 o angayan ba pod nila nga pilion no. So daghan man kay ta mga personalities good nga nang lansar good pod o angayan ba sila mo nang hashason pag-ayo kay haron makahibalo ato mga katawhan o kinsa ang angayan nga butaran karong umaabot nga eleksyon. Muna ang Mayo 13 matag Judgment Day. Muna karon ra mo mahimong huwis
hukmi ang mga tao nga modala nato sa susunod nga tulo ka tuig aron makasiguro to nga ang atong dagway sa atong katilingban magayon nato bakaangkon o kausaban kalambuan unsa man gusto natong gitinguha dili lang ta maghuna-una sa atong personal. Ha? Kay way kag wala man ang katabang nako. O nya tapos masigo masin unsa pa akong himuon. Wa bitaw ko magtrabaho sa gobyerno. Wa una biya nga gabayad tag buhis. Correct. Unya nga atong gibayad nga buhis atong itugyan sa tawo nya nga pananglitag dili maayong modumala. Oh? Muna gyud nga muna like SF. May like yung ana lang na sila murag paminaw nimo murag simi murag yaga. Pero imo po na ibutang sa una-una nga karon gayud ang tukmang panahon kung imo huna-unaon ang atong lugar, ang atong nahimutangan sa pagkakaron. Dili na nang ipadaplin una ng mga personal o kung saan na ang mga pananglitan ng mga normal na magud sa ato nga usahay ang power sa clan murag kusog kayo. Gani usahay kani politika pod, mura pa makaguba sa clan. Tungod kay managsumpaki nga suportahan mo usahay magkayon nga mawala ng kadugo kay ang loyalty o simpatya usahay mo twist samtang nagkakadoon na ang mainit nga piniliay. Pinod yun na Pons kay naay mga probinsya nga amahan versus anak, igsoon versus igsoon, mga parinti anak nga nangaguba tungod sa politika, no? So mo na nga politics is very bad gyud ug sila pa kay makabungkag gyud sa pamilya. Pero og ato lang po hunaw-naon nga kinsa tong mga lideres nga ngayon natubutaran nga maoy nagunahuna sa kaayuhan sa ato ang mga katawhan moy atong angayan nga butaran dili kita madani sa kwarta kay kanang kwarta ra ba usahay mabawi ra ba na iniglingkod na kanang mga kandidato sa pagkakaron moingon man na nga kamo ang boss ko matud pang Pinoy kayo ang boss ko pero pag abutan na iniglingkod ana kato mga traditional politicians iniglingkod ana nawala na ang boss nga mga ordinaryong mga katauhan nga mo'y nagbutang nila sa ilang posisyon kundili sila na mismo ang nagdaog-daog sa mga katawan usa niya na ang corruption kay og makalingkod na dayon tapos maanad na upangawkaw sa mga kwarta sa katauhan wala na ang maalaot ang mga katauhan nga maura po'y nagbutar nila maura po'y nagtungtong nila ni ana nga posisyon. So ato ginang angayan nga bantayan Pons. Kay ato hinauna nga kadaghanan man gud nga panahon sa pinili ay mausob ang ilang baruganan tungod sa mga konsiderasyon. Unya ini kahuman sa eleksyon nya atag mga pilang siyempre normal sa kapolitiko pero ora gud pa nang nguyab kuno hayta. Tanang tamis nga pasalig imog yung luwatan aron makuha nimo ang iyang kumpiyansa. Apan imo hunaon kung mahimo ba mas paladman na to ang atong pag-ilaso sa katao siyang pagpangampanya o pagkumbinsida kanimo kung unsa gid siya kamatinudanon. Okay, daghan kayong salamat Pons. Atong kalipay nga ato nang ikauban karon ang usa sa konsihal ni Dakbayan sa Dipolog dayon fair game man siya ron kay regular panelist ni nato sa kapihan sa Dipolog on leave. Pero ato ning dabu-dabuhan o pangutana karon kay lansar man ni pagkakonsihal sa Dakbayan sa Dipolog. Kaniya pagtungha karon Pons ato iklaro sa atong mga naminaw ha kay ato man i-emphasize kanunay dili ni as panelist kundi guest siya karon sa atong kapihan sa Dipolog si Konsihal Ruben Ligorio. In short, ang kusinero muna atong gisahon ron. Yes. So good morning Konsihal and welcome to kapihan sa Dipolog. May buntag sa best sa atong Soting Tikuminaw sa kapihan sa Dipolog. Medyo bugat kaya kung kalit kaya na ko'y vehicular accident nga sa wala ko ganyan kudlaon. Pero ang little yan na lang nabanggaan ko basta ko ba. Mo binat dit nga atong diskusyon karon doon ako ko'y strong kayo American militia niya bahin ining traffic laws nato. Salamat kayo mga higala o may buntag. Okay, salamat kay Konsihal. Ato lang ipasabot diri nga gipaabot ato si Mayor Agapito Cardino ato to na istorya kaming naman siya. Pero Konsihal ato ipaabot diri ang mga kaubanan nimo sa Liberal Party. Hinapunta nga maabot sila si Mayor Evelyn Uy, Vice Mayor Senen Olvis Angeles, si Congressman Rosindo Labad-Labad, si former Governor Isagani S. Amatong, si Vice
Dr. Horacio Velasco, mudagan pagka-Vice Mayor ng Dakbayan sa Dipolog. Dayon sinsa pa ang nalimtan ako. So, o uban pa nga mga kandidato sa Liberal Party. Ato ginang emphasize kinsa tong available mga konsehalis or si Attorney Peter ko nga ato gipaabot ni ato po kahinabi kay maiputo siya interviewon kay dabu-dabuhan to natong pangutana pod. So hinapunta si Attorney Junal Juna Pigkit, konsehal, dali na mo diri, konsehal kiniong, kay it's your turn to shine, no? Nagbinugtong kini karon si konsehal Ruben Ligorio. Pangutana, Pons, ako ning sugdan, kay mintras wala pa ang uban, maron, dako-dako ni siya og kuan, kanang mileage, karubutaga. Pangutana, konsehal, naama jud ka karon sa konsiho sa Dakbayan sa Dipolog. Dayon, abaluman ta nga kanini ang mga projects, programs diha sa Dakbayan sa Dipolog, dili na mahinayon o dili aprobahan usab diha sa konsiho sa Dakbayan sa Dipolog mga programa ni Mayor Evelyn Uy. Karon mulansar man ka ika-duha ka termino, no? Isip konsehal ng Dakbayan sa Dipolog. Kato mga istorya nila sa kaniadto o karon masubli na pod nga kuan kuno mo sa inyong pagpangampanya straight voting Liberal Party kay tungod kay haron makatabang sa programa pod ni Mayor Evelyn Uy, no? Kay og kuan kuno kanang divided kuno ang konsiho, most probably dili pod mahinayon ang mga priority projects nga implementar unta ni Mayor Evelyn Uy. Puhon maling ginoo makadaog pod siya sa iya ang tulo nga term, no? So mo ni pangutana o panalitan, mabalik ka diya sa konsiho sa Dakbayan sa Dipolog, kanang mutingog ra ba pug ka ikaw diha? Dili ba pug ka membro sa silent committee? O nga ang konsiho sa Dakbayan sa Dipolog mahimong rubber stamp sa mayor. Unsa po nang imong mga baruganan kabahin ni ani konsehal? Sili pala ko, sa Ogtubag, ako lang ipabaw ko nimo nga. Kaya mong higala, pagka elite ko niya isip konsiho sa Dipolog, wag ni bingaw sa konsiho. Gani mga pipila to kabulan gani na nasalo pagdating sa kaladyuhan na nagbuak ang baso. Agi sa mong mga diskusyon. Actually dit no, sa imong giingon nga nganong isip voting ang mong disog yun kay kon mo gulit. Aron yun hasway ang panagan ko bitaw nga namang ibanggit nga na may uban gud nga although mayong parang naanoy samok ay masakong samok pero makita mo ulit nga ug naagoy kondit ug naagoy laing laing grupo nga masulod mo wala makahatag og kubot kay mabababag man sila sa mayong katuyuan sa mayor dili man sabi sila nga ug maayo lang sa mayor mao mangita sa politika ulit amo gina mangita gyud bikil parang gyud nga mabikil ang dagan sa konsiho so mo gina-update nga kami yun, aron yun nga hasway ang padagan sa atong pangamalan niya. Kinahanglan yun nga ang kami sa konsiho nga ug mo kami tanan, mailik gibitanan. Di ba naman ingon nga marabis tamta. Kita dali mo nga bisan tulo palihom may partido diya sa konsiho. Mag-alis media, sila pa mag-away media. Oh, because we belong to the same party, but we do not have the same thinking. No, na may uban gud nga naipalitan do na resolution do na issue nga multaw niya nga ako supak ko uban niya akong kauban supak pod. Di ba mahingong gid sa unga mo mga abogado gud ta. So we cannot just say nga tanulusi ta og sa solution basa sa ka akong amigo sa una tanulusi. No, it's not. Kami na sa sa konsiho. Once na mga butang nga ang tukion gid na. Pero lagi bikil sa hula sa usa ligi na mapanuk ko nga magdebate gid sa konsiho gani sa maging business gani no nasamo ko sa konsiho na pod kay dunay gamay nga video na bikil sa kung hula nga ligi kong sugot nga mapasa so nag-stalking na nagtawa gani ang tagagalili kay ngano makunuli nga partido o niya magkaaway man sa mag-away gid wala yung magsubagay pero mag-away mi sa prinsipyo sa argumento lang. Muna nga, lili pag-asabdon nga, kay kami parehong partido, may mga lihok, magbayarin. No, it's not. Gikan sa paglingkod na kulit, nakita ninyo sa akong mga namay at mga media people, kanasisyon na mo. Makita, ginalito na mo nga, makatawagin sila kami, magsilikanay kami, kumbate, mga hagbog mo na sa baso, mga tasa.
Ako sa una gani branded ko sa una ko nga kuan ko diha. Karena ang biking away kay mga basoy pabuslak. Wala man ko ipabuslak. Na sakli lang ba agi kaya basta ilig-gesture mo. Kay emotional na ang discussion animated na gina aga ka niya. Ala-ala di ka mo tingog. Ako ni Raul Hay magulit. Force ka na ay di ko mo angay. Bala pagikan sa mayor nga kung pakita mo sa kung akong opinion. Para na o maubirtam ko. Basta kay pakita ka na ito. Hindi ko mo sugot ka mo na magato. Pero on the other hand, konsihal, for the sake of argument lang, o tanan na gyud pud kamo diha straight diha nga kauban sa Liberal Party makadaog diha sa konseho. Namura pud og kanana ang unfair pud agway kuno na sa oposisyon kay mo dili lang ingon nga tandulo si lagi og ingon pa nimo kundi ang buot pasabot diha nga na-adjust siya by kuan ba kanana ang identify gid siya nga kani siya oposisyon dili lang pud siya nga mo-oppose lang pud nga basta-basta. Sa unang punto, kay hunta nga, kinalang yun kami gud ubahin mo, tanan gini check and balance. Tanan gini ma-elect, kay puro mo yung mga kamao. Ikaduhang rason, nga, kanang yung checks and balances, does not necessarily mean nga, you have to be different parties. Sa gayon ako ganimo nimo, sumala sa likod, nabalita ba diha sa gikan sa 2010 paglingkod na mo, nabalita ba diha nga ang konseho sa kuan lang, bituno na gamay, matondo dahil. No, it's not. Sa si Paul, sige man adto sa konseho, buhay na saksi nga, maganto gigimi, dili gid mahimo na nga, mo palusol o dili mo, kuan, dili mo subay sa mga prinsipyo. Sa gingon na ko, kami dahil sa konseho, pareho mong partido, pero once na namin sulod diha, lalayan ni may panglantaw. Dili mahimo na, masakay, naami uban sa media makasulti, wa bagi balita gid tingali kami nga ang konseho diha, kuan. Karena ang luto Macau kay muna magato dili magagi pa nila kuan debate dit odo lapo yung bangari kali gimana sa asa business gani na may kuan ito na may motion ito nga kuan resolution ipagawas na hisupak mo ko pag iwan ko ini objection ay object ko ana ba sa ko da sa business naman sa Martes naman diya sa among kuan among session sa record journal betala basa di ba siniguri da hisupak ing anjan. Ako di only ranger ko diya. Natawa mo kong sayo. Okay, thank you so much, konsihal. Dili ka membro sa Silent Committee, mubarog po ka makigilantugi kag mga issues and concerns nga angayan pod nga lantugian diya dili mo diya stamping pad sa rubber stamp diya sa mayor sa Dakbayan Sipolog, Mayor Evelyn T. Uy. Absenteeism. Absinat ka diya sa konseho? Kasi absinat ka rin po ka I would invite anybody to check sa record diya sa among konseho. Tingali, dili kayo absent ko. Dahil gayon nga, tingali mga usa ka gayon, naadto ko sa convention sa Davao, yung IBB convention, natural ma-absent ka sa session. But not nga i-absent ka. Official gina ang among absent. Wa ko'y absent kaya dili gid official duty. Dili akong gikan karon tuig gadet ang akong absent ni tingali murag usa. Dili kay absent nga unsa. Kasalan ko wa makatambong kay dito kung Davao. So ang IBP convention. Gawas na tingali wala gid mo. Wala gid. Okay. So wala kay absent. Wala. Kuan po ka. So arita sa issue nga kuan karon no kanana ang daghan kayo karong naminaw na gusto nila ikaw sa maka-outspoken magkadiha no sa pagkakandidato nimo dayon isip incumbent councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Ang pangutana mo ni naamanggod karon sa inyong mga kontrapartido na nakamarka sa t-shirt Save Dipolog. Dayon isa pod sa battle cry po sa inyo pong kontrapartido ang kausaban sa Dipolog. Karon pangutana. Isip konsihal sa Dakbayan sa Dipolog, taga Dipolog, naka-implementar mo sa mga programa alang sa Dakbayan sa Dipolog. Unsa may angayan nga usbon sa Dakbayan sa Dipolog o unsa po'y angayan nga salbaron ang Dakbayan sa Dipolog. Karon ang kahigayunan ninyo sa inyong partido nga tubagon ka na kay mao man ay battle cry sa inyong kontrapartido. Among ralilit kit tubag na pag-ayo. Pero ako tubagon ko diri. Usa pa kabuta na unsa man sa baron. Karo ba day? Nagilain na gid sumang ka kapit os diri sa Dipolog.
wala ba yung mga proyekto na nakita nila? Wala ba yung mga kayuhan nakita sa Dipolog? O ang mga tao nila naghikaw sa gayo? Na timawan din kayo mo ng Salbaron? Mula ako puta na nga wala po gipon ng matubag sa pikas. Nga usa ba yung Salbaron? Hindi na sa Salbaron. Wala man sila ikapakita. Lit, kada ba yung kakaroon nga ako kang panag-on o sa diha, kaya dalagi kay base nga nung kang musulti ka na, kaya Salbaron. Wala ba yung Salbaron? Wala ba sila muhupian na o kung nga unsay ilang isalbar? Wala man. Kaya ako yung musulti ko, wala ba ang Salbaron sa Dipolog? Kaya nga salbar, may lugay ang mga salbar ni. No? Gani, kanang giyon nila pa nga Salbaron, lugay ang malig sila ginunapan nila, kami wala amo ng gibuhat. O sana. Okay, go ahead. Huwag ang gawin yung kagsalbaron. Look, ang dakbayan sa Dipolog, sa akmo lang gihabaron sa katauhan, nabisaybin ba sa Tibo Pilipinas, sa Best Philippine Cities. Okay. Dahil sa among sanggulian pangunsod, champion na mi ha, outstanding mi sa Tibok Region. O nga, national finalist pa gilbi sa most outstanding sanggulian pangunsod sa Tibok Pilipinas. Dapat ko tayo karon. Kada among panglihok sa mga opisyal among pagtrabaho diha. Unsa man diha? Wala ba may maglihok alang sa kayuhan at sumaban sa mga katawan? Nga angay sa baron? Wala man. Wala. Doon ko yung luwan nga diskurso sa pika sa ingon nga atong sa baron ka ang mga mula ha? Na makarecord pa na. Kapapinaw mo ko silang rally. Nga ilang sa baron, alipolog, kaya ang mga katawan ko nag-BBI. Wala BBI. Theory, silang buso BBI, pero wala pa BBI din katawan. Wala yan. O ka na lang yung BBI, di ba lagi kaya na kay pagdagan og dahil ba mong binuhatan nila ang video nga kasaway BBI yun ka. Di ba na, nilay ba lang kayo sa baron? Kaya kay BBI, sa baron na yun, wala, nilay na rin. Muna ako nga hantog kayon, wasra ka-support sa ilang pangutang ilang ingon nga sa baron ang Dipolog. Okay. Another issue, Konsyal, related niya ng Salbaron ang Dipolog, kausaban sa Dipolog. Kanang issue nga daghan without naming names daghan ang nagapriso gipang priso diri sa dakbayan sa Dipolog dayon gipang stopping ang mga oposisyon diri sa dakbayan sa Dipolog, mga personalities sa media o sa mga lawyers tong uban nga mga balay. So in a way alang sa kalamdagan sa tanan nga mga katawan diri sa dakbayan sa Dipolog, mauna ang mga punto nga ilang buot ipasabot nganong Salbaron ang Dipolog, ngano nga adunay kinahanglan nga adunay kausaban ang dakbayan sa Dipolog kay na painted man ni di may image aning ni ang dakbayan sa Dipolog ag sa naaging mga issues diri nga gipang strapping to mga personalities uban nga priso identified. Oo. So mao na ang tubagon po nimo karon konsehal kay wa pa man nimo nga kauban. Hino na imo putana. Wala kani man giingon nga gipang priso kay sana bonag inscripted file of cases, no? That kung katog yung ato ipasabot katauhan nga kami mga opisyal may labot na iyayaman sa trabaho sa mayor wala like trabaho executive siya, kami po legislative, ang police lahat trabaho ilang trabaho panakop, di ba nag-iingon nga they are the enforcers of the law kay ilang trabaho ang pagpanakop sa taong mga kalapas sa balawon. So karon og naay na priso palitan nila ta mo mention to liberate kay naraba karon narabas korte. Kana des de paila nga naay kaso na krimen na himo sumala sa mga pulis. Og mamanggaling na nga gali nag-agi man sa opisyal sa piskal. Remember ha? The police didn't just file the case. Wala nila i-file ang kaso sa korte nga sila i-file. Imo kagibuwagi para sa piskal. No? And then, ikas piskal, ayagon pa rin, sabi, nahabay mirito sa mga sumbong sa pulis. Nakaroon kay, paabot sa, mula yung preliminary investigation, nakaroon ang pagkata na, kung naamay nakita dito nga, probable cause, ipahal maganda sa korte. So, problema na lang sa hintungdan, nga, ipahal lang sa kaso, but prove, dili siya sadaan. Because everybody is presumed to be innocent. Now, kami yung gipapreso, wala pa labot biya na kilala mo sa trabaho. Kanong pagsingil naman sa mayor. Kanong pagsingil naman may mga opisyal sa Dipolog, na-deliver mo trabaho mo papreso sa tao. Ang magpapreso sa tao, ang mupahal sa kaso, mga pulis, unya ang magpapreso ang piskal. Kasi may mo present o evidence. I am telling you that because I was a fiscal for 10 years.
Kami mo file sa kaso, sa mga kaso nga, i-file sa mga opisina. Kami mo ayag, na, tanaw na mo, asasa na mo, kung na may probable cause. So, kaya naman kaso, nabutang man sa korte, diya nagpaila, at ang kaso, doon ay merito, doon ay probable cause. So, di na lang sa nahidutan nila, ngamingon sila nga, doon ay indiscriminate filing of cases. No, it's not. Kaya kung insulto na sa mga polis, kung insulto sa mga piskal. Kaya mo yung manggaling, ang mga sila doon ay indiscriminate filing of cases. Yeah. Sa kabayan, gisutuhan ng mga piskal. Nga nag-file ang kasuwangan, doon ang probable cause. Kaya kung ay probable cause, sinisit mo ng piskal. Na namin nakita nga probable cause, na angay gid siya i-prosecute. Sa ito pa, ang piskal na, mo ay hinungdan nga nung iyang i-file. So, insulto na sa mga piskal. Nga mo ay nag-filing siya ng probable cause. Okay, thank you so much. Yeah. Strapping. May mo nag Strapping. That, sukar ba tabo ulit? Kano ba binitawo eleksyon nga doon isang strapping, no? So, wala bina, kayo. Wala. Nakaroon, puta na. Ang ipa-strapping, sa ilaw ko nung, atila tingnan ha, ilang mga bukado, ilang sa media, mga sipatitik mo nila. Okay. Ako ka puta lang ulit, paralitan. Kung ikaw palitan nga gusto ka nga imong balay, nakay-party paralitan, doon kaiyuhon mo ang pater daghang tao mo akin. Ikaw ay maghimog, gugubot ito na wala, ang mga tao nila ba na? Di pulog, kaming mga opisyalis, si Mayor o kaming mga opisyalis, naling kamot yun nga ang dipulog, kinangan yun nga maginaon. Kaya ang daghang investor, o kaya mulinaon man ang dipulog, muliplik na sa among investigation, di ba? Nakaroon, kung kami mo palitan, ganding ito lang, nga kami responsable na yung pag-strapping ng mga tao niya. Pwede ko kayo ng tabalusos, sinabalusos sa trabaho, ang kabinuhatan. Sinabalusos pa. Yan naman. Eh, wala ba kaulay sa mutari? Ano ka kung gubuton mo lang mo lipulog at kami may mahalak ka nga. Di ba? Nakarabuta na. O ka naman po, naman po, o sa ko ha, dili ka maghimo og dautan, binuang si balay kung gusto ka daghang mga na, di ba? Okay. Nakaroon. Ang buta na po nako. Nga naman, nga ang pilot o kaso, katulong nila mga simpathetic ng mga tao. Nga, wala po nga mata, wala nga igo sa kurawan po, sa ang sahagdan naman, uban. Yabaw talaga yun. Kaya naman maliga. Kahit nga naman. Kahit, posible nga ilahan lang, ilang program. Kaya, ilang talang bulo nga, o kami man granting talang, o kami may nagasugo, kaya ka mo magtirahan ang butan, kanyan! Tawag yun, tapos sila igol. Aron yun ba, ilagad nga, ang kasayuan nila ang pagpasal. Ay, salang kahagdan, mga kalang, ato ba ligoy tao? Huwag nila nga saon, bisan lang gamay karas sa bukton. Unya, may karon nga, di pag-strapping sila. Ano man? Gusto ka nga, o ako magaling palitan, o mapulis magaling nagsugo. Ay, nakailang ha, talagang bitala mo higa. Libo na may himot gali. Ikaw ang higa. Sabi ko na. Sado pa, kaya wala ni iga, puro mong ganun, ano man, wala ni igo, mga hagdan naman na, mga usaliha, away na, ila. Ila sila, ikaw na, nagpasira silang mga bata-bata. Alon, mublot ang isyo, na kami pasanginan. Sayop ang ilang programa. Sayop ang ilang style, strategy. Maigo na nila, di sa amo. Okay, daghan kayong salamat. Nangugat kayo si Konsehal Robel Ligario. But, valid ba nga issues? Gani si Vice Mayor, Vice Governor, Vice Mayor dito, si Nen Olvis Angeles nga naanabot na to dire. Insya kinsa may gaway ana ni Konsehal Robel Ligario. Pero valid ang issues. Mo na dit ko sa konsihulit. Mo na sa konsihulit, mo na dit. Kung kayo naman si Vice, bitaw nga, Vice Governor, Vice Mayor nga, makatawa ko sa kaning mangungwas na mila sa kwan. Muna, kagiyo na kung nimo, wala ilahan na sa konsihulit. Mapareho magalimig og partido, pero sa gawad na, mga hagbong ng baso ulit. Salamat kay Konsehal Robel Ligario. Ayan na tiyak na sa ato ang lain nga bisita dire, heavyweight ni ha. Literally gikan sa Liberal Party. Ato na acknowledge si Edgar Saronda, atong kauban dire nga panelist. Edgar, go ahead. Kaya salamat po ito lang pasalamatan. Good morning guys sa ato ng mga bisita karong nga buntaga. Mga candidate gihapon ta. Mga kandidato gihapon ini atong tuyo agad rin atong panaguban sa kapihan sa Dipolog. Ato rin pasalamatan ng atong official venue, ang Sunburst Fried Chicken, namumutang sa ground floor sa Hotel Camilo 1, Buena Luna. Ang Sunburst Fried Chicken, may official venue sa kapihan sa Dipolog. Matagalas nubing ato na sa alas 11 ang taknas kabuntagon, kauban sa Lels Lending Investor. Ang iyong masab, atong pasalamatan si
siya nakailar, no? Diyan na sa iyahang giputos pa. Lamian nga cakes nga iyang Lain na rin, giputos no? daan o nga para sa kapihan Si sa Konsihal siya Dipolog. nakailar. Konsihalon. Siya sa Zero Beams Bake siya. Sa dakbayan Dakbayan sa Dapitan, no? Si Konsihal, paminaw maging nila kada Domingo. Good morning, Konsihal. Salamat sa imong lamian kayong mga pudding, Kani mga karon wala og uban cake pa. ni karon, no? Konsihal, thank you very much. Sining niyang imo diri sa kapihan sa Dipolog. Og ang Wells Lending Investor nga gyapon himutang sa Hotel Camila Building 1, Dalan General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Ato din mga pasulong ato na sa pamilya ni kanhi General Manager Albino Bin Palma, no? Nga mi panaw na ato na sa laing kalibutan ng kapihan kay subo nasab ngadto kang sa ilang residensya sa Galas. Si Engineer Albino Bin Palma nga nahimo sa itong kanunang bisita sa kapihan sa Dipolog diri sa panahon nga siya pa ang General Manager sa NECO kaniadto. Ako personal condolence gar sa iya ang igsuon kay friendship gyud kay ni Engineer Ludi Hanolino. Igsuon na Engineer Ben Palma. Okay. Okay, so among mga pahasubo gikan usab sa kapihan sa Dipolog. Unya ato sa ipaybalusab di ay ang panagatipok, no, sa clan, no, karong 5 dito na sa Galas, no, sa mga kaliwat sa mga Torres sa itong mama, no, dito na sa Galas sa ito nga sana Jewel kalang bago nga magungalan to daan nga katong dako nga resort sa Galas Winsel, di ano limot ko bago na magulag ngalan ko. So diha ang Jagis kaniadto ang karong pizza 5 po Domingo kay gyapon na unya sa clan ato maguni clan Paul sa side sa kong mama, no, so congratulations. So makasa pa daghang salamat ug stay tuned kay niya nang atong ubang mga bisita, niya nang atong luluyong amahan o Vice Mayor sa dakbayan sa Dipolog nidagan ni pagka-Vice Gobernador sa atong lalawigan sa Buanga del Norte. Yan yun na nabati usab si Dipolog City Councilor Attorney Ruben Ligorio ang nag-alagad nga pahiyumon sa yun pangitaon sa yun pangitaon og dali duolon. Okay, so Paul. Okay, Paul, kadyot lang ato unang i-turn over dito ni Dani ay ka hinawag ta naminaw karon si Dani karon diretso na ta dayon Dan, palihog lang Dan, take it away. Radyo mo nationwide. Casey Concepcion dares to go dark. Everyone has another side to them that's darker. Me, I love to play dress up. I can be vocal. And I think all women are beautiful. At sa totoo lang, I always dare to go dark with Tanduay Rum. Smooth at cool. Ikaw, I dare you to go dark with Tanduay Rum. Drink responsibly. A touch of dark can make a total difference in any cocktail. Pour Tanduay Rum 5 years in your favorite cocktail mix para mas sumarap. A mojito can be a dirty mojito. Dare to go dark with Tanduay Rum. Swak sa lakas ang Baracobul. Swak sa sarap ang Baracobul. Pag Baracobul Energy Cola, may natural energy extenders na tongkat ali at D-ribose para sa tamang-tamang lakas na tumatagal. Low calorie at low sugar pa. Lakas Baracobul Energy Cola. Tamang-tama, swak pa ang lasa. Baracobul Energy Cola. Swak sa lakas, swak sa sarap. Also available in lemon, lime, and classic flavors. Tatak RMN. Mayong balita ngadto na sa makatawang sinertihanon tungod kay aniya na sa dakbayan sa Dipolog ang usa ka tindahan nga nagabaligya sa mga nagkariyang grocery items alang na sa konsumo sa mga pamilya kan Family Mart. Mao karoy gibantog nga nagabaligya sa pinakaubos nga mga presyo sa grocery items kung ikumpara sa nabantog na kaniadto nga grocery store. Pamorable usab kini karon sa mga nanagnegosyog sa sari-sari store nga diin mutaas pa ang ilang ganansya diri na sa kan Family Mart. Kan Family Mart nanimutang sa Lakaya Street, Barangay Bara, ning siyudad sa Dipolog. Kan Family Mart alang na sa barato, ganansya sigurado. Kan Family Mart. Tatak RMN. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero. Dagdagan mo pa ng musikero,
kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla ng barkada, huling-huli ang saya, tulad ng paborito nila. Emperador Light, gawin mo light. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep, buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Hahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero, dagdagan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla ng barkada, huling-huli ang saya, tulad ng paborito nila. Emperador Light, gawin mo light. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXDR 981 RMN Dipolog, go to www.rmndipolog.weebly.com. Swak sa lakas ang Baracobul, swak sa sarap ang Baracobul. Mag Baracobul Energy Cola. May natural energy extenders na tongkat ali at D-ribose para sa tamang-tamang lakas na tumatagal. Low calorie at low sugar pa. Lakas Baracobul Energy Cola, tamang-tama, swak pa ang lasa. Baracobul Energy Cola. Swak sa lakas, swak sa sarap. Also available in lemon lime and classic flavors. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas noon. Kaya nga akong pasagdan ang katawhan sa dapitan. Ngayon ila mga binatan. Okay, thank you so much, Mayor. Before ni Mogar, in fairness to Vice Mayor Patri Dingchan, on the record na the report sa Kapiyan sa Dipolog last Sunday, nganingon siya nga gi-condemn niya strongly, nag-condemn siya sa nagbuhat ni ana nganong nga-expire ang mga medisina nga unta ngayon man nga ipanghatag sa mga nagkinahanglan ni ana nga mga tambal ilabi na mga indigents o gani ang ngayon kuno kaniya nga tabuungan og medalya kay imo kuno kanang gipa-imbestigar kauban sa mga suko o uban pa if that is true mo na nga pabuton siguro nila kay ingon po niya wa man kuno siya kakita ni anang mga papilis nga imong gipanghuptan kay wala pud nimo sila tagay og kopya ni ana. What is your comment? Di naman kinaya niya ako sila katagan nino. Kaya ako manatag, magadto sila dito sa kantan, dito sa kantin division, malayo sila kopya. Kaya kinunyagikan kanila ko sa kantin. Mga pirma o, ngayon sila mabilit-tulod. Ano? Ha? Na-certify that the foregoing statement showing that the project expenditure of 4,929 as of
September 13, 2012. Wa siya hanaw niya ni, siya galingkod ang mayor. Kung ikaw, may ambisyon ka pagkabisi gobernador, wag gani ka kabalo na ikaw mayor na nagkapirma ka, ayaw na pagpatugad-tugad kandidato. Ilo sa ikaw galing na nagsamina nimo kung alayan pabaga mo atubang sa katawhan sa syudad sa dapitan. Pinakapirma niya, wala siya na balinano. Nanihan man nag-iimbestigahan naman na Even the President of the Philippines, Pinoy Aquino, knows about these things. Gisulti lang ni Pinoy sa iyang pagbisi Pinoy. Unsa ba si Pinoy, ang buwan na tao? Obligasyon ka na, kanatong tanan, dili lang kang Pinoy, kundi kita nga namunuan karon. Mismo ka na ito naging pamunuan. Dili na idinali. Ano binunay man ka sa katawan, samot ka kahugaw, pananaw sa katawan, dili lang sa dapitan, kung dili sa entero probinsya sa Pongo del Norte. Kinahanglan kung kita makabidato ta, mga ambisyon ta, ug dagkong posisyon sa ato sa probinsya, kinahanglan tanaw na mo kagalingon kung ikaw ang alam ba. Ang ilong di pangbuhat sa dakbayan sa dapitan, makaulaw sa katawhan sa dakbayan sa dapitan, sama sa gibuhat nga ng imong gipasir-sir. Nga nag-ulo sa tanan, sa tagan na kabuang na nasa sa dapitan, na agapoy dia. Kalau na sa dakak, walang di man mitubag ani. Nagisibya naman sa radyo, gipinta naman sa newspaper, walang di man sila masyadong uglay din. Isundon nila ang publisher, isundon nila ang tag-assistation, ang nag-atubang sa korte, nag-approve kini kung kinsa, ngayon siya, nabili kini nga pirma, dyan lutik. Okay, dagan kayong salamat. Ayan, di mo ga, atarang sa i-accommodate si Pons Roda, ang manager sa Philippine Information Agency. Go ahead with your question, Pons. Okay, then, salamat, Dad. In fairness, sab kang Vice Mayor sa dapitan si Pato Jinshan, kinsa mga papili pagkadi si Gobernador karong election. Ang iyang usasa na dili kayo sinilawa siya kapirma. Di lang siya makakanus agin siya nakapirma. Pero niangkon siya marigipirma siya. Pero ang iyang karon is, pirma siya based sa kay pre-audited na ang maong dokumento. Wala siya manglaw dihang punto ha. Ang akong nasabtan sa gustong ikaw ni Vice Mayor Chan is, ngano kung mas interesado ka mo implicate o politiko kaysa imbis ang imong investigation i-concentrate nimo sa General Services Office kaysa mo doon ay custody ana pag-abot na anang murag insert murag nang limaw na siya human niya yung approve niya ang pagpapalit pero study kano sa aning abot og kinsa unsang opisina ang dapat maghawak ani dapat ang imo kunong investigasyon didto mag-concentrate sa mga ito pag-investigar kung kinsa nakadawat nini. Wala man nila nagipanghatag. Ila man nagitago. Na-expire naman eh. Kung ngayon siya, nanaan ay pre-audit, kung ikaw, mayor ka, natanong ka, ramupurma ka na kaya na-pre-audit, iling tanawan kay this involves already millions of pesos. This is 34 million. Papilahan ka, wag ka kakita. Kung unsa na ba, nag-deliver ba, uwa ba? It is your obligation. The weak supervision of the mayor to inspect if these medicines worth 34 million is present and who is the recipient of this medicine regardless. Dili ka minun ka nagperma lang ko wala ko kay balo ug asa medisina. No. The amount indeed is very big. That is 34 million and that is from 2007 up to 2009 what does this mean? Kami nagpasabot na girol kini hangtod na-expire ang medisina na ay porma. September 13, 2012, she is the mayor of Dapitan City. She cannot deny that. Dagan kayo salamat, Mayor Agapito Cardino. Guys, imo pangutana, please. Okay, mamaura po to sa pangutanan ako si PIA manager, no? Pero doon na may lain gini ng aligasyon si Mayor nga to kanang ko personal gid kay katong pangin niya mga lipstick mga pagwapa gigamit ni Vice dokumentado gud ni Mayor do na bay mga prueba aning niya imong gingon iya kadang giparitan naka may record kani kadang gagbay na kanang butang pero ang imo the act of doing it that is against the law that is personal. Okay, salamat kayo, Mayor.
daghan kayo ang apprehensive sa imo ang pagdagan karon og balik kay gamay ra magud imo ang pagserbisyo karong eleksyon naman dayon ka nakalingkod no. Daghan apprehensive og medyo pod nga murabag alanganin kay matud pa nila stricto daw ka. Dili kuno ka dali maduol kay military man ka. Naanad siguro sila sa pamunuan nga approachable style nga inamigo binarkada ana siguro nga dali ra pod maduol. I don't know kung sa ilang kay taga Dipolog man ko o nganong ni come up ni nga istorya nga kana si Mayor Cardino stricto man na dili na kuan ang ngayon mayor kay dili maduol og dali ana ba so sa mo ang depensa ni ana nga mga puntuha. Karon mo yung pag-stricto na ara man depende ba na sa imong pag-stricto. Ako military man ko. Kung stricto pa ko, sabay pa ko sa military. Siguro dili ko makadala og 6 batalyon sa akong panahon sa time of kudita. How I be able to convince these followers kung stricto pa ko. Kung stricto na nga ko, nag-stricto ko, yan ang mga daotan nga binuhatan. Kung binaotan dili gud pwede ko nga ma-negotiate. Basta maot nga pamaagi. Bisan sa akong mga sakop, kung makasala, dili man ako nagapalad yun, ako magiging siyang tagaan og disciplinary action. Kay, og ato nang itolerate, kanang binuha, magpadayon na ang resulta na, at sa ato man ang upangon, natanawa na mga sakop ni Cardino, nag-abusar na. No? Ato gina, nagito discipline. The merit and merit system. Kung maayo siya, ato i-recognize. Pero kung daotan ay ang binuhatan, nag-drug siya, nangawat siya, lugar ato lang pwede nang itolerate. Pero ang mga illegal corruption, ngayon siya nakaroon nga stricto ko, tungkol kaya akong na-dig up ang grabe nga corruption. As far as I know, sa akong pagsuri-suri, almost all provinces sa Mindanao ako namin nakita na nasudlan, na abtan. Pero dirira sa dapitan ako nakita na this is the worst city in terms of corruption. Dapitan. Okay, salamat kayo, Mayor. Papawayo na to, pagkapihon na to si Mayor Agapito Cardino. Mutabok ta diri ni Vice Mayor Senen Olvis Angeles nga umaabot nga pagka-vice gobernador. Kuno ha? Kuno. Sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Dili ako igaingon ni Ana. Unahin ko kuno. Okay, Vice. Ningon magudaghan magud sa mga kabarangayan nya kabalo ko nga naka-encounter kay ni pod nga issue di sa inyo paglibot-libot sa lalawigan sa Zamboanga del Norte kay nilan sarog kakaron pagka vice gobernador. Tinuod na nga ang pamilya ni Mayor Berto Oy o Mayor Evelyn Oy may nagdiktar sa presyo sa Copras dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kabalo ko nga naka-encounter na ninyo na issue pero paliw daw explain sa atong mga naminaw karon sa atong mga katawhan o is it possible kay namangod po sila, kuprabayer magod po rin ang pamilya nilang Mayor Berto Oy. Tinuod ba na o posible ba nga makadiktar sila sa presyo sa Copras kay kuan mangod kanang Zamboanga del Norte is a coconut province. Vice Mayor Angeles. Murag dili ta katuwa na nga sila yung manipulate. Kaya kinigong presyo sa Copra, international market mo po yung nag-vote no? Panalitan. Nga namang karong panahon na ubos ang presyo sa atong Copra. Tungod kay sa ubang mga nasod, nisakapod ang produkto sa soya beans, no, uban pang palm oil, no, nga mas dako ang demand sa palm oil kadako ang supply. So, ug dako ang demand, kinahanglan og dako nga supply sa palm oil, natural maubos pod ang atong. Please hold the line. Kapihan sa Dipolog, the original since 1980. Kapihan sa Dipolog, the original since 1980. Okay, doon na tayo gamay nga technical problem. Atong ipa-outro kay kung sa partido to sa Copras. May tatong diri taga Philippine ko na authority haron mo ima dabu-dabuhan ani pangutana. Go ahead, Vice Mayor Senen Olvis Angeles. Kini bitaw ang issue nga i-control nila ni Mayor Uy
sa magtiayon oy ang kopra. Presyo sa kopra sa atong probinsya murag dili man ni katuan. Kaya in the first place, di man po sila mo di man lang sila po nangumpra og kopra diri sa Zamboanga del Norte. Then second, wa mga na sila oil mill nga kaugalingon nga mo mangumpra sa tanang kopra. Kining presyo sa kopra ko nato nagdepende ni sa international market. Sama karon, taas kayo daghan ang palm oil nga supply nga parihara pod og quality sa coconut oil. Na natural mo usos gyud ang atong presyo sa kopra, no? Kay sa ako nang ikasulti in the entire province bisan pa sa region dili man lang si mga pamilyang oy ang ni-appeal ni negosyo sa kopra. Just like for example, ang atong presyo sa kopra is 13, 14, mura man gina. Dito bitami sa lungsod sa Sibuko ni atong sa Kadlaw. Ang mga katawhan dito namaligya magkopra dito man sa Zamboanga City na maligya. Oh, pila may presyo? Ora gyapon, nara sa 15, 13, 14. In fact, mas makaluluoy pamangani ang ato mga kaigsunan dito sa lungsod sa Sibuko. Ako first time man ako tong adto. Wala ay mode of transportation except sa dagat. No, kami gani ni biyahe mi paingon sa Sibuko na we spend about 3 hours paingon dito. Pagpauli 2.5 hours. Na, ang atong mga katawan dito nagsalig sa kupra, ang ilang malimpyo sa ilang kupra, sa presyo sa kupra, nara siguro sa size 8 pesos, 10 pesos because of the expenses. Now, muna ang atong isulti sa atong mga katawan. Nga sa again, siguro this is a political issue, dili ni reality, no? Kay sayon man nato god ipasangil, no? Sayo na ito ipasangil. As I said, it's not only the spouses uy ang komprador sa kopra dito sa atong probinsya. No? Mingon bitaw sila mo man nagisgutan na. Gitubag naman na ni former Mayor Bertoy. O mingon mga na sila ubos mig pangumpra og kopra. Sila pangumpra kopra 30 pesos. O magkapalit pa sila, magabaligya pa sila og kopra. Okay, thank you so much, Vice. Punto nimo, as candidate for Vice Governor, kay balo man tanga nagdibot-ibot ng ikas Tibok, Lawigan, Zamboanga del Norte, naabot na mga kang Sibuko, matod mo. Puhon, malayang ginabuligan ka sa mga katawhan, sa mga boss ninyo. Mulansar pagka mahimo ka ang Vice Governor sa Lawigan, Zamboanga del Norte. Unsa man po mo ang priority nga legislative enactments nga sinso sa ato ang mga katawhan ilabi na ito sa Triple SB. Actually, di man tagahatag og akong kaugalingon nga platform. This is the platform of the party, no? Especially sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Ang atong platform gud sa probinsya sa Zamboanga del Norte is to bring progress to all municipalities and cities of the province. Especially kining atong programa sa infrastruktura, no? Kay labing tinuod, primero pamangyon akong higayon nga nag-abot mi sa mga kabarangayan and we see to it ang atong provincial candidates nga ngamog yung gihimo sa dugay ng panahon gikan pa last year mo bisita mi sa kabarangayan aron makita yun namo ang tinuod na sitwasyon sa atong mga kabarangayan. Ug nakita yun namo the primary problem sa entire province is infrastructure, kining kadalanan. Luoy kayo ang atong mga katawhan, no? Mo ni first priority nga program nga gi-envision sa atong partido. Nga kikinanglan og mahimo ato gyung tabangan ang atong mga katawhan nga ma-improve ang kadalanan sa tanang probinsya, tanang dapit sa probinsya sa Zamboanga del Norte, especially sa 1st district o sa 3rd district, no? O ako experience yun ako nga magkaluluoy gyud ang atong mga katawan sa kadalanan. Second is the health services. Luoy ang atong mga katawan because of daot nga infrastruktura, kadalanan ang atong mga katawan maglisod po rin taon og travel, especially sa kabarangayan nga magdaot ang atong mga pasyente. The more nga ang atong programa sa panglawas sa probinsya sa Zamboanga del Norte murag gipasagdan sa mga nagdumala. Nganuman, imagine our district hospitals, especially sa 3rd district ipangsira.
Sa lungsod sa Siokon alone, ang district hospital sa lungsod sa Siokon gisira. Wa na yun ang hospital. We have talked with several people sa lungsod sa Siokon, labi na sa kabarangayan, dado ng ilang pasyente, the nearest hospital sa Buanga City, pilay kubrahon sa local government, sa gobyerno. Aron lang mo gamit sa ambulansya is 6,000 pesos for the fuel and the driver. Ngano mang nahitabo man eh. Sa lungsod sa Liloy, dado ang pasyente din eh. Mo gamit sa ambulansya sa gobyerno, pabayron og 1,500 to 2,000. Dadun lang for fuel and driver. Sa lungsod, sa Sibutan, 1,500 ang kubrahon sa atong mga kaigsunan nga dadun din eh. That is very, very, magkaguol yung kaayo nga paminaw. And these are the very important basic services sa atong mga tawad. Infrastructure, health services, agriculture, no? Agriculture. Makita na to. Niabot mi kinalay ang barangay sa lungsod sa Siokon, Barangay Candis. We traveled 2 hours hantod mi diabot ito. Not because ngalayo kayo, but because sa kadaot sa dalan. And ang pag-abot na mo dito, dili katuan ang mga tao nalipay, the first time sila nakakita og kandidato. Wagani sila kakita og mga opisyalis sa probinsya, opisyalis sa distrito, labi na ang ilang opisyal sa lungsod. Imagine, di ko ka-imagine nga doon na patay lugar sa atong probinsya na susama ni ini. No? Muna, in general, ang atong programa sa Liberal Party, not my own platform, is the platform of the party. No? Priority on infrastructure, health services, agriculture, education, and other social services. Muna atong hatagan o dakong patagan. No? Ang unahon yun, kinig yun ang atong infrastruktura o health services. Okay, thank you so much, Vice Mayor Senen Alvis Angeles. Mao na imo ang giladlad karon nga mga plataporma kanang mga proyekto nga implementar tuhon maling Ginoo makadaog ang Liberal Party kauban ninyo ni former Mayor Roberto A. Isip. Gobernador Lawigan sa Baga del Norte, ikaw po si Gobernador tuhon kung buligan sa makagagahog. Ari po ta sa dapitan ka Mayor Agapito Cardino. Mayor, moving forward, no? Dili lang sa ingon nga manggukod ka sa mga kontra, mangwiwi ka, manghingoto sa mga hiwi nga mga binuhaton sa miaging administrasyon. Moving forward, unsa po imong plano alang sa dakbayan sa dapitan kung puhon maling Ginoo nga ma-re-elected ka City Mayor of Dapitan City? Mo reach out ba ka sa imong mga kontra partido o makalingkod ka puhon? Wa pa gani ko ka ma-re-elect, nag-reach out naman ko sa mga tao sa katawan sa dapitan. The first day, na-assume ko sa City Mayor Dapitan, I reach out my hands para sa katawan sa dapitan, tungod og alang sa dakbayan sa dapitan. Atong siyudad sa dapitan, mahatagan o mga laing pagtagad. Ang akong mga programa, magiging the basic needs of the people. Kung sa magiging ang basic needs. Number one din ang mga tao, makaon maguda sa tulosa sa kadlaw. So, di kinahanglan gina sa atong katawhan. So, kung sa mga itong dating diya, lita ta mga babaagi, consultation sa mga barangay officials, kung unsa ang ilang programa na makatabang sa katawhan. Ang ilang kagutom ato sa nga ma-adresan, no? Sama-sama livelihood, program na to, either small or medium program, ako nabiingon, small medium program, kay wa man ko intensyon og sikanton sa akong pagkamayon sa dakbayan sa dapitan. Kini ng termino ha, ang akong gihangyo sa taga-dapitan. Kay gusto lang nako malimpyo ang dakbayan sa dapitan sa tanan ng mga anomalya, korupsyon, sa tanang binuang, duly address. O kani mga minuto ta, balikan ako na. Ang tao, sa marausab sa kalugar, kung ang usa ka babae daghan kay kuto, inudan kay that is a sign that a person o iya ka na lugar, it is a sign that that place is not healthy. Ang usa ka tao, dili healthy ka daghan sa kuto, you have to clean. Kung ano mo na, sa mga sa usab,
sa kalungsod, kung dagang binuan, dagang ang manaliya, ini ginahimutan para malimpyo hapsay ang pagdagan sa tanan. Wala siya. So, basic needs, education. Kaya ang atong katawan sa atin, daghan kayo hindi maka-eskwela. Tawa ng Aslit University, pagkadako kayo sa tuition. Sobra pa, hapit pa rin sa tuition sa St. Vincent o sa Andres Bonifacio, private institution. Kami ang ng State University, pagkadaghan na ba kayong program, ngayo, ug pundo, gikan sa national government, sa maano ilang pundo, ni Amelie Dini, programa, mag-ranso, og si Cucumber, dito pa rin sa Josepina. Josepina, Sambuanga del Norte, tag 1.5 million. Upat, Josepina, Sambuanga del Norte, 1.5 million. Si Cucumber, project, Barcelona Ilaya, 2 million. Barcelona Ilaya, 2 million. Niatam, Budud, Pagpulisan, Lili, Sulangon, 2 million. Si Cucumber, ang pangutana, mabuhi ba ng si Cucumber diha sa kagulangan sa Josepina o Sambuanga del Norte? Sa Josepina, Sambuanga del Norte? Yeah. Kamu kayo sa Josepina dali? Ambot, ug asa ni Josepina. Josepina is Sambuanga del Sur, Mayor? Opo naman ha. Ila ka ng proyekto, lagi babagan ako diya sa Regional Development Council. Dili pa may clerical error kay ang Josepina, Sambuanga del Sur man na siya. O clerical error, pwede usa, uduha. Ibutanta. Pero kaming gabalik-balik, Josepina, di na ni clerical, intentional na ni. Intentional error. So, ang pangutana, mabuhi ba rin si Cucumber sa Josepina sa bukid? Dili dagat na siya, kay si Cucumber man. So, kani siya, balat, no? Si General sa busa ka balat. Dili ni si Cucumber, kundi limatok ni. Limatok. Leeches. Na ilang bilion diha sa Josepina, Kabukiran. Kaya mabuhi ba rin limatok sa kaning lit sa bukid. Na daghang mga leeches diya sa City Hall, kadapitan, nambok na manigbayo, nag-opisina aircon, na nagsaya sa kinan og aircon, magbutang pagitaga. Nangatwara pa diya nag-sip-sip ng kwarta, sila sa dapitan. Kani mga leeches nga na diya, kato akong ipangbasa ng ngalan, apil na to, bilaran pa na ilang mga kandidato kaning konsyal, na naapod di kaso nga plunder, more than 50 million. Unsa mga sila? Di ka na sila mga leeches. Labaw pa ka rin sila. May iyon sila karon. Nagbilimpyo ako ang dapitan ng ito. Tinuod na. Hadlok ka sila karon. Anytime, mugawas. Ang gikan sa ombudsman nga may nagitaon for more than a month na. Wala na kontrasyon ng hilis. Vice Governor na ni. Endorse, ha? Nabang, gitawan naman. So, mga mga ito mga programa, dili lang diha, ang ako programa natin, shelter. Paano mala, kaya saan makita mo ginato ka, ano mo diha, sorry mo diha sa beaches kami ito, sa dapitan. Nabia, malagbiyan diha na ibang diha. Diha naman yun, magbiyan-biyan. Anak pa mga libang, masilias. Na, gatoon, suruan ako ang squatters area pa sa San Vicente, San Pedro, dito nakita na ko. Kanang daghan kay mga balay diha, San Vicente, wa gina mga kasilyas. Wa mga kasilyas. Hasta da po sa taas, o karing labi na gini pa ilapin sa dagat. Wala man na nila makita. Ako gisuri lang to, last week, Saturday na yun sa first time sa kadugay na nilang pamilya diha, wala pa sila kakita o public official or elected official na nisuri anong kabarangaya. Hugaw kayo. Then, health. Kana, panglawas sa tao, kinahanggan mo na. Kaya kung dili maayo ang atong kondisyon sa lawas, dili po ta makatrabaho, dili ta pagkapagita. Sayang kayo na medisina na unta para sa mga pobre na dili maka-afford pagpalit, kanang ilang gisikisikan, kanang ilang gisunog, kanang ilang ginubing, mapaingon unta na sa katawhan. Kaya sayang din ang medisina. May medisina para sa TB, may para medisina sa buntis o anilit.
may para sa mga bata, vitamins, may hubak, sipon o gubo, pagkadaghan. This is worth 34 million na dili nila gusto na akong hinutuan ang atong syudad sa Dapitan. Usa na ni siya. Okay, daghang kayong salamat, Mayor. Naupos na hapit ay ato ang murag thrilling naman ta kayo. Naupos na hapit ay ato ang time, no? Sa itong kapihan sa Dipolog. Mga tala po ko rin sa ako ang tupad ka ng igham. Ang ato ang incumbent na city councilor ng Dakbayan sa Dipolog. Nganong ano yan po ka nga i-re-elect o butaran o kutro sa mga katawhan rin sa Dakbayan sa Dipolog? O ikaw pa mangutan na as panilisteris, what have you done for the city of Dipolog? Daghan nga kung nahimo po dati. Sa buong dito na to. Kung nahimo mo doon sa outstanding panglungsod ang Dipolog, ito na lang ang kailangan mo nahimo niya. Well, naamay sa religion, balang malang sa akong performance ito, matulog, I have a good attendance, no? Napo kayo mga social sa ngipihimo, lagay ko pili po gulolinas. So, angay kong ililik, kay nagsino mo po dugang nga kayuhan po alang sa subawan sa katawan sa Dakbayan. Wa man ko magkasulog. So, the people, I plead to the people, please relic me. Binisaya. Ngayon sa inyo kong butuhan pag-usap. Aray madugang arubang magpadawal akong pagsilbi sa atong katawan ng Dakbayan. Okay, salamat kay Konsehal Ruben Ligorio. Ato pong pangutanon po ning duha diri ka heavyweights kauban nato, Vice Mayor Sinen Alvis Angeles nga mudagan pagka-vice gobernador ng Lawigan sa Sambuanga del Norte. Pangutanan sa tanan sir, anong angayan man ka nga butaran sa mga katawhan sa Lawigan sa Sambuanga del Norte isip vice gobernador karong umaabot nga eleksyon, Mayo 13? Kini ato isulti mura naman ni kampanya gid para sa atong kagalingon, no. Kay wa mo gumaana dining mo pudayag ta sa atong kagalingon, but ang ako lang ikasulti, no, nga siguro with my experience diri sa city of Dipolog as member of isip miyembro sa sangguniang panglungsod sa Dipolog sulod sa 13 katuig o siyam katuig nga vice mayor or a total of 22 years kay mura ako man siguro kinadugayang naglingkod diha sa sanggunian. Ang experience as local legislator and as presiding officer siguro mura po niya atong ikatampo ug dako sa atong probinsya unya, no, kay kinahanglan ang atong probinsya ug usa og mga leaders nga dunay agi, dunay kasinatian, dunay abilidad o ilabi na dunay ka sincero o kamatinud-anon pagserbisyo sa katawhan. And siguro people can speak for us ug unsay atong binuhatan dinhi sa atong Dakbayan sa Dipolog nga mao po niya among gustong ipaabot sa atong ubang lugar sa atong lalawigan kay ang labing tinuod ang atong probinsya na kinahanglan gyud mo ni gitawag og kinahanglan gyud nga ato gyud tabangan, no, kay kini atong probinsya. This is our province, no. Muna nga ato po ning kinahanglan o kita manghinaot lang nga mga ato mga katawhan karon nakikmatan na sa unsa gyud tinuod nga kahimtang sa atong probinsya, sa atong mga lungsod ug sa atong mga distrito sa entire probinsya sa Sambuanga del Norte. No, kay mingon lang ta nga putuhi ko ninyo kay mao na let the people speak, no, kay wa man putay gitago sa atong pagkatao, wa putay gitago sa atong pagserbisyo sa katawhan, wa putay gitago sa sulod sa pila ka tuig nato nga public service ana si public official sa Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much, Vice Mayor Sinen Alvis Angeles. Arita sa Mayor sa Dakbayan sa Dapitan, ang Shrine City na arabadiha ang ato ang national hero nga si Dr. Si Rizal, si Mayor Agapito Cardino. Anong butaran man ka ngayon man ka nga butaran og utro sa mga katawan sa Dakbayan sa Dapitan, Mayor? Kaniduga lagi na kung ipangayo ni sa katawan sa Dapitan. Yato pang 2010. Wala din sa mga rason nga daghan kayo. Gusto magina ko maundang ang mga dautan nga magpabagi sama sa grapan corruption, atong siyudad, illegal gambling, ang mga illegal drugs, criminality, daghan na bigod kayo. Gani ako naman ang report nato sa sinyaro sa komisyon, giimbestigahan naman na ano, disband, kanang lipad, kanang private army, orderan na sa sinyaro sa komisyon to disband
bisbang sa in terms of paper. Pero in actual, naharagapon ka ng mga tawana. Kaya gani, amo namin gipadadaan o invitation, gikan sa printing, nga isurrender ang mga armas, pero wag gi-surrender. Hangtod karon pila lang kabuok ang naanay tabo doa. O kaniusab, akong nabalikan, katong giingon nga, ang mayor sa Dipolog, Kilabotoy, Ilion, kami sa dapitan, wala namin nagitanaw kung kinsa ang tao nga mo dumala sa dakbayan. Ang amo lang, bisan pagdili taga-dapitan, basta kaayuhan, pagtagad, kaayuhan para sa katawan, programa, kalambuhan sa mga batag barangay, maayo na kayo na kanamo. Di namin ang kinahanglan og asa pa ang taga-tao. Pero na, ang dapitan, 11 years ahead pagkasyudad sa Dipolog. Pero karon unsa man? Ha? Pila ka years kami nga down sa Dipolog. Kung magpadayon kining klase sa mga nagdumala sa atong dakbayan, wa gyud kalambuan ang atong dakbayan. Kay kanini ang ilang nga mga sakop ni Nonong, pero kini sila makadecide og ilang kaugalingon. Ang magbuot ining tanan kinigong halos-hus. Na si James Auna, 8 years na mayor, kinsa nagbuot? Si Nonong, karon na po si Nonong, di preposition na ng Nonong, kay wala naman si James, siya na po ipakandidatuhin pagka-mayor, na nakakandidato ba pagka-mayor kung marino, kung siya liguryo? Wala. Kick out. Si Jim, kay gusto, ang inaraging pamilya, nang unsa may background, ni halusos. Unsa man siya karon diya sa council, unsa may ang gibuhat niya. Nabalo naman gina sila, tanaw na kung siya diya, nabalo na siya, unsa gibuhat niya. Okay, salamat kayo. Mayor, napakay ikapuno. Napakay ikapuno, Mayor. Ngayon ko, kung mga katawan sa dapitan, og dili pagyod magmata karong panahon na, wa na good siguro kayo chance na ma-recover o maatong matabangan ang atong dakbayan sa dapitan. Kaya misa Abner ba po sinunong? Ngayon siya, na kumidaog kung sinuni, iyang patilawin kung kinsa siya sa taga-dapitan. Gibahara naman po. Oh. Delikado man niya bahad. Iyang pailhon ang taga-dapitan kung unsa siya kung midaog sinuni pagka-mayor. Na? Kana nga bahad. Muna delikado sa taga-dapitan. So kitang taga-dapitan, kung dili na ka mag-iusa, panahon naman ang nato kinikaroon, mahal nato ang atong dakbayan sa dapitan. Kinahanglan mag-iusa kita karon tungod og atlang sa dapitan. Thank you so much, Mayor Agapito Cardino. Very emotional. Okay. Parting words, gikan kang Konsehal Ruben Ligorio, ang electionist na councilor sa dakbayan sa Dipolog. Salamat din sa kaibigan ng tagana mo, no? O salamat sa ko nga ipatagaan pumutana mo yung mga pusana nga angas sa baguna mo sa umong kasbang o hinaot ka nga nasabta sa katawan akong pagpasabot. O ayaw kalimot pangigala, kinihigala January 13, karang eleksyon, Mayo 13. Salamat kayo, Konsehal Ruben Ligorio. Lucky 13, ha? Okay, Vice Mayor Sinen Alvis Angeles, parting words, please. Usalay akong ibilin sa itong mga katauhan nga unta, manginaot lang kita nga ang atong unaon karong maabot nga pinili ay kayuhan sa katanan, no? Kauswagan natong tanan, muna nga mamili ta og mga kandidato nga magdala sa atong pangagamahanan. Kaysa ako nang gibalay-balik og istorya, kining eleksyon na mo'y pinakasayon na eleksyon. Nga naman, sayon naman nato kumpirahon ang atong mga kandidato. Dili kumpirahon sa personalidad, dili kumpirahon sa itsura. Ang atong kumpirahon, unsa may agi sa mga nagpapili, unsa may ilang ikapakita nga kayuhan sa katawhan, nga sa ilang gialagaran. Unsa man ang ilang ka-sinsiro mo alagad sa katawhan. Matinudaanon ba sila sa pag-alagad sa katawhan? Doon na ba sila mga maayo nga panglantaw o programa ni gobyerno kung buligan o ibutang sa pangatungunanan? Mora ni, no? And for me, siguro ang ato lang mga katawhan mo ay angay mo musulti niyan. Sila ragyod kitara, ang ato mga katawan sa Tibok Probinsya sa Zamboanga del Norte, moray makasulti para nato. No? Ang ako lang ay, I am just
announcing that I am running as Vice Governor of the province. Asa ba nga numero? Number 1. Number 1, si Reynoldo Aguiles for Vice Governor. Okay, Mayor Agapito Cardino, please. Pasbog ko, na kini akong pagpawili karon, wa ko magkinahanglan og second term kung galing inyo kong biligan na makasilbi pag-usab. Tungod kay ang akong katuwaan na regod, usara. Gusto ko malimpyo ang ating dakbayan sa mga dautang, mga pamaagi, nga unta, kung nabiligan sad ko, ugaling, sa sunod man, kung kinsa man ang mahulong ngayon sa dapitan, naunya sila kapanalitan ng katawan. Ilang makumparar ang akong nahulo sa hamubo nga panahon, nung usara ka termino ang kipagayo, kay kung maroon kung kinsa ang musunod na mahulong ngayon, iyang makita ang akong binuhatan. Ug makumparar usab nila ang 9 years na pagdumala sa halusos nga mayon sa lapitan kontra sa ako nga sa katermino. Wala ko'y pagayoon nga second term. Kamurang terminuha ang akong pagayoon. Kaya gusto ko lang limpuhan ang dakbayan sa lapitan. Salamat kayo, Mayor Agapito Cardino sa Dakbayan sa Dapitan. Atong ipangibalo din na ang atong mga bisita karon sa Liberal Party manikay. The last Sunday silang Congressman Bolit Halasos sa pudang nakari o si Vice Mayor Patrick Jing Chan, no, nga budagan pagka-Vice Governor ng Lawigan sa Bukidnon Norte, mao man ang mga kaatbang pod sa atong mga bisita karon butaga nga taga Liberal Party. So our apologies nga to kang Vice Governor Francis Olvis nga kuan kanang nahiabot diri sa atong kapihan sa Dipolog. Last Sunday dapat sila moy dire, no, kaubay lang Congressman Bolet og ni Vice Mayor Jing Chan, no. So karon ang Liberal Party man may ato ang mga bisita, to be fair and balanced diri sa ato ang kapihan sa Dipolog kay Public Affairs Program man ni alang man ni kinay sa tanan. So tanan welcome dire sa unsay mga partido, pero ato nang gi-schedule, no, para sa responsible media, no. So salamat kayo. Next Sunday atong bisita gipaabot nato ang confirmation sa National Grid Corporation of the Philippines. Dayon ato pong inviteon hopefully ug mapuhon or Saturday kaning sa Monday ang General Manager sa Zaneco si Mr. Adelmo Lapot o ingon man ang ato ang Department of Education si Superintendent OIC Superintendent Victoria Bayubay or si OIC Assistant Provincial Schools Division Superintendent Lorma Pucolan sa Department of Education, ang COMELEC si Attorney Thomas Valera ug ang OIC sa Dipolog City ug Dapitan City kay ato ning gituyo para na ni sa mga pangandam sa atong eleksyon karong PNP si Superintendent James Buslig Mejia, no, og sa 101 Brigade, no, bago dito Colonel Azul. Okay, so ato nang kuan kay panalitan og kana sila atong tungaon, no, kay daghan man sila para na preparation sa ato ang elections. Di naman tayo duha ka Sundays, no? Ato nang gi-reserve para sa NECO, NGCP, para sa kurente, kasi ba ko mag-brown out, unsay assurance. Dahil sa Department of Education, how ready ang mga teachers nga mo-serve sa election, o ingon man ang police o ang military para mo-secure, no? Para peaceful, malinawon ang atong eleksyon nga umaabot karong Mayo 13. So, daghan kayong salamat sa ato mga suking ating paminaw dinhi sa tibok Lawigan sa Buanga del Norte. Duha ka dakbayan sa Dipolog ug Dapitan sa ato ang live streaming www.imndipolog.tv.com. Salamat nga to kang Taxi Lumba, Danilo dito sa istasyon, si Mr. Richard Villaronte, atong station manager, si Pons Roda, ang ato ang manager sa Philippine Information Agency, Edgar Soronda, Paul James Socolan, atong mga bisita, Consiel Ruben Ligorio, Mayor Agapito Cardino sa Dapitan City, Vice Mayor Sineno Alvis Angeles sa Dipolog City, nga budagan pagka Vice Governor sa Lawigan sa Buanga del Norte. Kini si Edward Paintitomong ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Mingan kaninyo, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Sa makausapa, inyong nabati ang tulumanon. Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat sa inyong pagpatalingho. Hangtod sa sunod Domingo pohon. Maayong buntag. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng